Hello mga be, this is Jonas Day Vlog, a day in a life as a content creator student, nagagawa ng dessert ngayong New Year. For today's video nga pala ay may lakad na naman ng personability. Pupunta nga pala kami ngayon sa bayan para mamili ng pan-dessert. O, diba? Nauna pan-dessert kaysa kung anong handa sa Noche Buena mamaya. At nang makarating nga kami sa bayan ayun, dumiretso naman kami dito sa grocery store. Grocery store! Para bumili ng mga gagamitin namin ayun. Doon muna kami sa gatasan. Nag-away pa kami dyan kasi hindi namin alam kung kremsada ba o kremansada. Bibilhin kasi yung mama namin nagbigay lang ng listahan pero kulang sa impormasyon. Nang mabili na namin yung kailangan namin bilhin ayun, dumiretso na kami para magbayad kasi nga umuulan din, baka kami abutan sa daan. Hindi pa ako naligo eh. Magkakasakit pa ako. New Year na New Year. Kaya natatawa pa nga ako dyan at dahil habang nagbabayad kami, si kuya sa katabi namin nakita ako nagvi-video eh, pagpapa-shoutout daw. Sorry kuya, hindi ko nakuha yung pangalan mo. Huwag mo na ako sisihin. Ay, napakuin mo naman te. Tapos nga namin mamili ng pang dessert and dumiretso naman kami dito sa palengke para bumili ng itlog at saka nung panlagay sa yung pampaswerte. Ewan ko kung anong tawag doon, nakalimutan ko na. Nakapagawa na ba kayo? Abay gawa-gawa, nang swertehan tayo ngayon. Kaya sa amin naman mamili ni ate, no? Bumili naman kami ng puyod at ang dami namin dala, tapos dadalwa lang kami. Ang mga nakabuhok ay mga sarabugan baga na yan ay magbabiyahe pa yan. Bumili muna kami ng puyod. Ito atin yun. Bibili sana kami ng mangga kasi may nadaanan kami kasi ang dessert namin tawag dito mango jelly, ganon. Tapos, tinanong ko yung presyo. Ay, Diyos ko po, matayin ka sa mahal. 300 ang isang kilo. Kahit isang piraso, hindi ka makakabili nun. Parang, dahil ang mga mangga na yun, parang isang kilo yun. Baga naman, lalaki naman ay. Malalaki naman siya, kaso lang, 300. Ay, kung salat baga naman itong gagawin namin, ayari ng fruit cocktail dyan na isang lata. Baka 150 o 200 lang yun. Kinumpute. So, ayun, pagkatapos namin bumili ng pwede, dumiretso na kami sa paradahan para makauwi na dahil abutan talaga kami ng ulanin. Tapos, pagdating namin doon sa paradahan, ayan, nagpuyod na muna ako kasi nga kanina habang nasa biyahe kami yung buhok ko para bagang spaghetti na nalipad dun sa hangin. Edi, puro sabit-sabit pagdating namin sa bayan. Edi, nagpuyod muna ako at mamaya, marami akong dala, baka mabaragsak. Yari tayo kay mama. Ay, pag uwi nga namin, ay hindi muna namin ginawa yan. Kinahapon na namin ginawa yan alas 3. O, ayan, inaayos ko na nga pala yung panggawa ko ng sago. Maglalaga pa kasi ng sago kaya alas 3 ako nag-umpisang gumawa. Meron pang mga jelly salad na yun na ilalagay. Kailangan nating agahan, be! So, nang maisalang ko na nga yung sago, ayun, nauna na nga bago mag-super eh. Tapos, inayos ko naman yung mga ilalagay ko. Yung sago, yung gulaman. Hindi ho yung asukalan. Nilawas ko lang talaga. Nilalanggam na siya dun sa loob ng lamesa namin. Ipulang langgam pa naman yung nakakapit. Talagang masakit kapag hinawakan mo. Dahil nga kumukulo na yung sinalang kong ininit, nilagay ko naman yung mga sago-sago habang kumukulo para naman mabilis nang maluto. Pagpasensyahan nyo na at may nakaharang na kamay, hindi ko talaga maayos yung pagkakalagay ko ng camera dyan eh. Dito natin po kasi sapat din sa kaldero yung yung camera. And then, hinalo ko na rin kasi nagdidikit-dikit siya sa ilalim. Pinagpatuloy ko natin ang paghahalo dyan every minute. Kasi nga pag yan pinabayaan mo, didikit ho talaga yan sa ilalim. Hindi ho yan matatagkal ng basta-basta. Tas minsan pwedeng masunog, talaga makukurit ka ng mama mo kapag nagawa mo yan. Mahal yan. Mahal na mahal ang bilihin, tas susunogin mo lang iha ko. Alam nyo, kaka-cooking vlog ko, parang gusto ko na lang talagang baguhin yung content ko. Puro na lang kasing cooking, parang gusto ko na lang talagang magluto. Balik na ho tayo sa ginagawa natin. Habang nakasalang pa rin ho yung gulaman na bilo-bilo, sago, nilinisan ko naman yung Tupperware para lalagyan mamaya ng gulaman, diba? At meron po tayong ginawang kapalpakan. Kaya tinawag ko ang aking mother. Hindi ko kasi alam kung luto na yung sago namin, kaya tinawag ko na siya. And sabi daw niya, luto na daw yan, kaya inahon na namin. Tapos sinalo niya muna para daw matagkal yung dikit-dikit. So ayan, sinalin niya sa kawali para naman lalagyan daw yan ng tubig para maghiwa-hiwala yung gulaman. Wala mong kalam-alam dyan eh. So, tapos yan, nakita niyo naman ko, puro pote. So, sabi daw ni mama, hindi pa daw yan luto. Maghintay na lang daw muna ulit mamaya. Wala daw naman kalami. Sige na, mama, bahala ka na. So, ayan, pinag-resolve naman ako dito ng gulaman para maisalang na. Pasensya na ho dun sa kaldero kung medyo maitim, no? Marami na akong pinagdaanan yung kaldero na yan, kaya ganyan ang kulay niyan. So, ngayon, maglalagay naman ako niya ng jelly powder dyan sa tubig. Kasi daw, i-dissolve pa daw yan, sabi ni mama. Di wow! And then, sinalang ko na pagkatapos kong ilagay lahat yung mga jelly powders. Okay.
At nang maisalang ko naman ay ito si mama, inimash-mash yung gulaman. Oo, emote! Ayun, no, nilagyan niya para maghiwa-hiwalay daw. Tsaka niya napansin na hindi daw talaga luto, kaya isasalang ulit mamaya. Dahil ako'y bida-bida at nawala si mama ng saglitan, ayun at aking tinikman. 'Di ba? Anong lasa, te? O, 'di ba matigas? Bida-bida ka kasi, hindi pa nga daw luto, ba't tinikman mo?